Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Office of the Vice President at Vice President Inday Sara Duterte tila ba ginawang basahan itong singkimbo dahil sa paglampaso sa kanya sa nakaturang survey na lumabas kamakailan lamang. Ito namang si Congressman Abante Jr. na ito ay patuloy na umaatras sa tindig nitong si Vice President Sara Duterte. Tila ba hindi niya kinaya ang kanya o ang pagtindig sa kanya ni VP Inday Sara Duterte dahil alam naman natin kung paano nakakatakot o paano sobrang tindig nitong Vice President Inday Sara Duterte na ito dahil nga dati siyang sundalo. Hindi katulad nitong si Pastor or itong si Congressman Benny Abante Jr. na ito ang pag-usik o ang pagkantya o ang pag-asar lang o ang pagkutya sa mga nagagawang mali ang kanya lang napapansin. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kapag nag-init na itong si Vice President Inday Sara Duterte, kahit gaano ka pa katapang, kahit gaano ka pa ka-impluensya at gaano ka pa kayaman, wala ka pa rin magagawa dito kay Vice President Inday Sara Duterte dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa serbisyo sa ating bansa at sa ating mamamayang mga Pilipino. Hindi tulad ng mga tiwaling mga kongresistang ito na binubuo ng kongresistang ito katulad na lang ng Quad Committee na binubuo ni Benny Abante Jr., Franz Castro Roel Manuel at pinamumunuhan nitong si Tambaloslos Romualdez na ito na sarili lamang nila ang kanilang pinapansin. Sa sobrang pagpapansin nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte ay hindi na nila nakikita ang kanilang kamalian kundi pati na rin nakakalimutan na rin nila ang pagsilbihan ang syudad na kanilang pinamumunuan. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng itong si Vice President Sara ay tumindig na, itong Kamara naman ay walang magawa. Patuloy pa rin naman ang suporta nitong si Congressman Rodante Marcoleta at Congresswoman former President Gloria Macapagal Arroyo dahil nga alam nila ang opisina ng Vice or opisita ng Vice Presidente ang isa sa pinakamahalagang opisina dito sa ating gobyerno. Ito namang si Stella Kimbo ay tila ba sobrang nananahimik na at wala na atang masabi dahil sa mga isyong lumalabas sa kanya or patungkol sa kanyang mga issue na kanyang kinakasangkutan patungkol na rin dito sa mga bagay-bagay na material na kanyang binibili gamit ang pera na galing sa kaban ng bayan. Para sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong at sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless you all. Ching Bernas, congratulations ho sa inyo. Hindi nyo ho binoto yung walang kwentang tao na to. Pero bago natin umpisaan ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Sa mga nagtatanong kung bakit ho tayo nakatayo, matagal na ho tayong nakaupo kaya tatayo ho muna tayo. Para medyo lumakas-lakas ho yung ating mga tuhod kasi medyo mahaba-haba na ho yung mga panahon na nakaupo tayo. Kaya ngayon tatayo ho muna tayo. Ayun na nga, umpisan ho natin ang ating talakayan. Kilalanin ho natin kung sino nga ba itong si Congresswoman Bernas. Parang na-miss ko ho yung nakatayong mga video natin. Ayos talaga oh. Medyo komportable ho tayo, yung nakakagalaw-galaw tayo, talagang mabibigay natin, pati hindi lang facial expression, pati body expression, kasama ho talaga lahat. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong video na to. Kilalanin ho natin itong napakahusay na Congresswoman Ching Bernas na to. Ano ba naman yan, madam mo? Tingnan ho natin, pakinggan ho natin. Sino ho ba tong alin na to? Magnanakaw si Teacher Stella. Meet nyo yung Wait lang, pinakamagnanakaw. Kung magnanakaw si Teacher Stella, meet nyo yung pinakamagnanakaw sa Congress, si Ching Bernos.
Naku po, ang sino yan? nag-iisang congresswoman sa Abra. Hmm, Kilala si Ching Bernos sa kanyang mga OOTD na wow. sobrang Magkano yan? OOTD, Rolex. Rolex Day Date 40. Ba, 2,845,743. nakakalula ang Ayos. presyo. Bukod sa kanyang bag na koleksyon na Oh may my halagang goodness. 24 na milyong piso Oh my at goodness. 19 Wala akong sinabi itong si Kimbo dito. Child's play itong si Kimbo. na milyong piso. Oh my Meron din goodness. siyang mga 10 karat na diamonds na 27 milyong piso at 10 milyong piso. Ha? Bukod pa dito, ang kanyang mga relo kagaya ng Richard Mille, Patek Oh, at Rolex na milyon-milyon ang halaga. oh my Aabot sa higit goodness. 200 milyong piso ang kanyang koleksyon ng alahas at bag. Tunay Oh, nga na isa siyang magnanakaw at buwaya sa loob ng Kongreso. grabe naman ho itong gumawa ng video na to. Tete Leslie, diyan ho, puntahan nyo yung ano na yan. Yung page na yan, nandyan ho yung ano, yung gumawa ng video na yan. Wala akong kwenta. Huwag ho muna kayo masyadong magalit dito kay Kimbo, dito kay Atrasabante, dyan kay Tambaluslos dahil meron silang relong tiga 2 milyon. Huwag ho muna kayong magalit sa kanila. Kasi meron ho palang mas malala dito sa mga nabanggit ho natin na to. Ibang klase ho itong si Bernas. Kung magnanakaw Hindi. si Teacher Stella, meet Oh, nyo yung pinakamagnanakaw sa Congress, si Ching Bernos, ang nag-iisang congresswoman sa Abra. oh. Kilala si Ching Bernos sa kanyang Ito ay isa-isahin lang ho natin yung mga ano niya dito, yung mga relo. Relo muna ho pag-uusapan natin, saka ho tayo dumako dito sa mga malulupit na OOTD niya. Ang hirap ho, no, madam? Binabansagan ho kayong magnanakaw. Kasi paano nga naman ho kikita ang isang government official ng ganyang kalalaking pera? Ano nga kayo, di ba, public servant? Ba't parang ang nangyari ho, sinerve nyo lang mga sarili nyo, mga walang ya kayo? Nakakahiya ho kayo, kaya nyo hong sikmurahin yan. Habang nakapakaraming nagugutom sa Pilipinas, kayo, naka-OOTD kayo. Magkano ho yung Rolex Day Date 40 na yan? Ha? 2,845,743. Naku po, nakakalungkot. Kung mayaman ho pala kayo at ang trip nyo mag-OOTD at magpakaganda, di wag na ho kayong pumasok sa politika, walang ya kayo. Ang gawin nyo, mag-artista ho kayo. Gayahin nyo small loud Mag-vlog ho kayo. I-vlog nyo yung mga ari-arian nyo. Ay, shoutout Madam Small ha. Idol ho natin, pinapanood ho natin yan. Parang napaghahala tayo edad natin. Magaling naman. Pero itong Bernos na to, Ching Bernos, ayusin nyo ho buhay nyo. Itong kanyang Rolex, may 2.8 million. Sunod. Next. Ang kanyang Richard Mille RM029. Nagkakalago ho ng 10,600,000. Palakpakan ho natin. Ang tindi naman yan. Madam, kumusta ho yung mga constituent nyo? Mag-comment ho dito sa mga nakakakilala dito sa ali na to. Kakahiya ho kayo. Pero hindi ako gumawa ng video na yan Hindi ako nagbintang sa inyo na magnanakaw kayo. Ang sinasabi ho natin dito sa PH Update, saan ho galing ang perang pinambibili nyo ng mga mamahaling kagamitan na yan? Grabe naman yan. Sasakyan ni Abante, relo mo lang. Tatang ng toko Loy, Richard Mille. Ito isa. Dito naman ho, meron ho siyang 23,447,341 pesos. Ano ho ba to? Hermes, Nige, Fuebo, Birkin, 20, 20, 20 white. Bahala na yun. Alligator lang na nababasa natin dito Yung alligator na yan lang talaga. Alligator handbag. Yan ho talaga, bagay na bagay ho yan sa inyo. Sa lahat ng bit-bit nyo at suot nyo, yung alligator bag na yan lang ang tumiterno sa inyo. Walang ya kayo. Tuloy. Eto ano naman to? Hermes na naman. Sino ba si Hermes? Bakit ang mahal niya?
Sino ba? Naku-curious na tayo, ha? Naku-curious na tayo kung sino tong si Hermes na to kasi hindi mo natin siya kilala. Magpapakilala tayo sa kanya. Alam ko lang to ako, ha? Hermes! Nagkakalaga ng ilang milyon to? 19 million pesos? My goodness! Oh my goodness! O ano na? Madam, ha? Kayo, mga kababayan, ito. Basahin ho natin to. Basahin ho natin to. Ito ho ang summary report of Declared Asset Liability Net Worth. Okay? Ano ba nakalagay dito sa post? 2016 salen ng asawa ni Abra Repching Bernos na may net worth na 64 million pesos. Ito ho yung kanyang asawa. Hindi ho pwede magsinungaling to. Ha? Abra Loan District. Ayan ho, Nino B. Meron ho siyang network na 64 million. 64 million pero meron ho silang 6 na sports car. My goodness. Lamborghini, Ferrari, hindi ho natin alam yung mga yan pero pangmayaman ho yung mga sasakyan na yan, yung mga modelo niyan, hindi ho natin alam. Ibang klase ho pala tong Ali na to. Kung ikukumpara ho natin doon sa mga, tingnan nyo naman ho ang relo niya. Isang relo hong Patek Philippe nagkakahalagang 3 million. Iba-iba ho yung relo niya dito. Patek Philippe na naman. Aquanaut. 3 million, 3.1 million. Dito naman, Richard Mille. Ibang style na naman to. Kanina itim yung strap. Ngayon kulay pink naman. 16 million pesos. Talagang pagka nagpo-post ka, madam, dapat nakaharap yung relo mo. No? Di ikaw na. Ito ngayon. Under microscope ho kayo, kayong mga walang yang kongresista dyan sa House of Representatives. Baka malapit ho siya sa kaban. Kaya ang ganda ng kanyang bihis, di ba? Ang atin naman ho kasi, marami nakakapansin. Yung atin ho, yung smartwatch para ho sa sa health. No, para makita mo yung yung pag nagwo-workout, para makita mo yung yung mga achievements mo, kung nakakatakbo ka ba ng maayos, kailangan mo na bang kumain. Yun yung atin, pero kahit sa Lazada ho, maraming ganito, no? Ayun na nga mga kababayan, ganito hong mga leader ang meron tayo ngayong mga panahon na to. Tapos umaasa tayo na umasenso Pilipinas. Huwag ho tayo umasa. Umasa ho tayo na sila lang aasenso. Anak naman to ko. Uminit na naman ng high blood ko pagka nakakakita ho ako ng ganito. Hindi ho tayo nagagalit dahil wala tayo niyan. Nalulungkot ho tayo habang ang sambayan ng Pilipino ay nagugutom at itong mga politiko na to, kung ano-anong mga pinagsusuot nila sa katawan nila. Konting empathy. Ika nga nitong nagtanong kay Panot, empathy. Wala ho silang ganon. Sobrang luxurious na ho niyan. Yung Richard Mille, nakikita lang ho natin yan sa sa internet. Sabagay, sa internet pa rin natin nakita. Kaso sa isang congressman. Ano nangyayari dito sa mga politiko na to? Seryoso? Okay lang ba ho kayo, sir? Madam? Tapos niyan, pagkapaparatangan kayo magnanakaw, galit kayo. Ako hindi ko kayo pinaparatangang magnanakaw dito. Nagre-react lang ho ako sa mga bidyong ginagawa sa inyo. Ngayon, kung ang persepsyon o kung pananaw ng sambayan ng Pilipino o yung mga ibang gumagawa ng reaction video sa social media ay magnanakaw ko, wala ho tayong magagawa doon. Dahil yung mga lifestyle nyo ho na yan, bilyonaryo lang ho makakagawa. Kung ordinaryong milyonaryo lang ho kayo, hindi nyo pwedeng gawin yan. Bibili kayo ng isang relon, nagkakahalaga ng 18 million. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Meron ho tayong nakita, mga kababayan. Eto ho, nakita natin to. Okay? Pero hindi ko tatapusin. Grabe naman yan. Diba? Talagang bagay na bagay ho kayo ni Atras Abante. Magaling ho sa pag-atras Abante yun. Subukan nyo. Si Benny Abante. Lang yan. Kakaya ho kayo. Tapos yan, pagka kinikriticize kayo, kayo pagalit. Wala akong sinasabing magnanakaw tong si Ching Bernas. Wala ho tayong sinasabing ganun. Wala ho tayong sinasabing na galing sa nakaw yung mga perang pinambili niyan yan. Pero kailangan siguro ho nating makita ang kanyang salin. Kailangan ho nating makita kung nakadeclare lahat ng mga ari-arian niya, lahat ng koloretes, burloloy, bago, kung ano pa mga sasakyan yan sa kanyang salin. At kung ano nga ho ba ang business ng pamilya nitong Ali na to.
Wala ho tayong pakialam. Kung gusto nyo magsuot niyan, kung wala naman talaga kayong pakialam sa sambayan ng Pilipino, kung anong nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino, okay lang sa inyo. Wala naman ho tayong problema kung pera nyo naman talaga pinambili dyan. Pero kung gusto nyo palang rumampa, mag-OOTD, magpakaganda, wag ho kayong pumasok sa public service. Dahil yung mga pinaglilingkuran nyo, yung mga nasa laylayan, yung mga walang makain, nandun ho sila sa mga tabi ng ilog, mga ganun ho. Yang suot nyo ho na yan, hindi pang congressman yan. Ayun na nga mga kababayan, makibalita ho tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles kaugnay doon sa nangyaring PDP laban, National Assembly ho. Tayo ho'y masaya dahil ang pangalan nitong si Atty. Trix isa sa mga napabilang doon sa mga ninominate ng pagkasenador. Tayo, kung sakali, kung gusto ho natin ng pagbabago, maghalal ho tayo ng bago. Hindi yung kanta ni Andrew, hindi ho yun. Yung bagong Pilipinas, bagong mukha. Kalokohan ho yun. Hindi ho totoo yun. Ito ang sinasabi natin, totoong bagong mukha. Kasi yung mga Marcos na hindi ho bagong mukha yan. Mga walang yahoo yan. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin. Yung isa sa mga pina-follow at talagang sinusubaybayan nating vlogger, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Tapos, pahapyawan ho natin na mabilisan mamaya yung video nitong si Binibining Maharlika ulit. Meron ho tayong nakalimutan na puntos doon na babalikan ho natin. Ito mga kababayan. So, of course, the chairman emeritus ay si former President Rodrigo Duterte, but the executive vice president is, of course, Mayor Baste Duterte. The national campaign manager is Senator Robin Padilla. So, yun, may mga nagpahayag na sila po ay nag-announce sila na gusto nilang tumakbo bilang senador at kasama na dito, of course, ang dalawang current na senador, Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. Nagpahayag din ang ilan, hindi pa natin inaano dahil they're considered pa rin nominees. Thank you kay Siegfried at kay Yvette. Nagpahayag sila na willing silang tumakbo bilang senador dahil hindi pa kumpleto ang slate, tumanggap pa ang partido ng mga nominees na kailangan pang pagpulungan ng executive committee. So, gearing up na po ang ating bang partido ng PDP para sa darating na halalan. Pero kung sakali ho itong si Atty. Trix, kung magkataon, isa ho sa pakikipagbalagbagan ho natin yung ali na yan. Talagang itataya ho natin yan, pati pato, itataya ho natin para dito kay Atty. Trix, dito sa PH Update. Susuportahan ho natin yan all the way. Isa ho talaga sa mga nakikita natin na pagkaya napunta sa Senado, kung ano yung mali, kung ano yung tama. Hindi ho yan magpapasakal sa kung kanino mga nasa kapangyarihan. Yan naman ho tayo believe dito kay Atty. Trix. Susuportahan ho natin yan. Okay, so bago tayo magpatuloy, Pero again, okay, social media lang ho yan. Iba ho yung realidad sa ground, ha. Yung kung nandito tayo sa PH Update, alam ko, gusto nyo, mahal nyo yung si Atty. Trix, mahal nyo si Atty. Vic, mahal nyo lahat ng mga nakikita natin ngayong mga panahon na to na talagang alam natin na makakapaghatid ng pagbabago sa Pilipinas, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero, tandaan ho natin, iba ho ang realidad kung ano yung tunay na nangyayari sa baba kaysa sa social media. Tanggapin ho natin ang katotohanan na ganun ho talaga ang suma. Malakas tayo sa social media, mainit ang mga pangalan nila, pero pag pumunta ho tayo dun sa pinakailalim, pagka aabot na tayo dun sa punto na magkakaalaman na, pagka yung awareness, hindi ho sila kilala ng ating mga kababayan, mahihirapan ho tayo. Kaya, kung gusto nyo ho sila, suportahan ho natin. Ganun lang naman ho kasimple yan. Tayo ho dito sa PH Update, ito ho yung pinaka-the best na suportang kaya ho natin ibigay dyan sa mga pinapaniwalaan nating potential senatorial candidates sa 2020. Administrative matters muna. Maraming salamat kay Jing 0702.
So, para dun sa mga nagtatanong, yes po, sinama po ako sa list ng mga nominees na isulong po yung pangalan ko bilang kandidato para sa pagkasenador. But I still have time to think about it kasi Palakpakan! Yun lang kung sasabihin natin dito kay Tony Trix. Palakpakan! Panalangin ho natin na makumbinsi ang si Atty. Trixie Cruz Angeles. Panalangin ho natin at sana maipanalo ho natin siya. Maipanalo ho natin siya. Madami hong kahit sabihin nating 12 ang pwesto na yan, marami hong mag-aagawan dyan. Kaya yung competition, napakatindi pa rin. Kaya kung naniniwala kayo kay Atty. Trix, kagaya sa atin, naniniwala tayo. Susuportahan ho natin yan. Sabi ko naman, kahit pati pato, itataya ho natin dito kay Atty. Trix. Mahusay ho yan, mahusay. Track record ho yan talagang magaling ho yan si Atty. Trix. nga hindi po ako inclined to this day uh, to run for office at all that high. Ang presence ko at the PDP assembly is primarily to assist or to help in any way I can kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi na po siya Pangulo, what we're doing here is helping safeguard the legacy of this person. So that's the reason why I attend these events. He invites me to go and I participate, and sometimes we volunteer whatever we can to help out in the endeavors of the former president. So ano daw ang status sa politics si Philip Salvador? Right Pakinggan natin si now, Atty. Trix. I think everyone except for the sitting senators are considered nominees, and pag-uusapan po at pagdidecidean ng executive committee, ng EXECOM ng PDP. So hindi pa rin po decided yung final slate for the Senate ng PDP okay. right now. Mm. So sabi ni Ma'am Itong si Sir Ipe, nahuli siya eh. Nahuli siya dapat noong 2022 pa. Sabay na silang dalawa ni Pinoy. Mas mataas ang tsansa niya. Dahil sigurado, sabay silang mga kampanyan itong si Senator Robin noong mga panahon na yun. Pero ngayon, sa totoo lang, mahirap din ho siya kasi hindi naman hulingid sa ating kaalaman na marami hong naglalabasang mga ngayon, mga vlogger, talagang kinukontra ho nila yung mga artista ngayong mga panahon na to. Pero kung tayo papipiliin at kumpleto ng slate, tapos alam natin yung mga mailuluko ko dyan, magiging aso lang ng administrasyon. At ang pagpipilian na lang, for example pagpipilian na lang, wala na talagang choice. Si Lito Lapid, nandyan na si Atty. Vic, nandyan na si Atty. Trix, nandyan na si Kong Marcoleta, nandyan na lahat ng mga talagang alam nating magtatrabaho yan. Isa na lang kulang, pagpipilian, Bong Revilla, Lito Lapid at itong si Sir Ipe. Pasensya na ho kahit magalit ho kayo, kukunin ko ho itong si Sir Ipe. Basta nandun na yung mga sinisecure natin. Nandun na yun. Nandun na sila Atty. Trixie, Atty. Vic, Kong Marcoleta, Senator Bato, Senator Bongo. May isa na lang akong pagpipilian at kung yung mga choices dito sa isa na to mga palsipikado kay Ipe na ho tayo. Ninita, kayo po, takbo po kayo. Baka bigla ako tayong marinig ni nitong si Sir Philip Salvador. Lang niya itong PH update na to. Panghuling choice ako. Lahat ng video, lagi akong panghuli. Sir, binibigyan ko kayo ng fighting chance dito. Kumbaga sinasabi ko sa mga viewer, yung mga natira, yung mga kagayan pong si Lito Lapid at Bong Revilla, walang kwenta. Ibig sabihin lang uno, mas may kwenta kayo dyan sa mga tao na hindi, naiintindihan nyo na. Naiintindihan na sinasabi ko lang yung mga viewer pag game! We will have to see about that. Hindi po ako, hindi ko po sinulong ang pangalan ko. I was nominated, but like I said, I prefer really to help in other matters kasi, I understand that the next elections are going to be rather quite possibly chaotic. Correct. Parang nai-imagine Alright. na ho natin. Pero, ang nakikita ho natin dito, malaking factor
malaki ang partisipasyon ng mga vlogger dito sa susunod na eleksyon. Malaki ho. Lalo na doon sa mga kandidato na walang pondo, walang ano. Tayo ho talaga dito sa social media ang magtutulong-tulong para maipanalo itong mga individual na to, kagaya nitong si Attorney Trix, Attorney Vic, Kong Marcoleta. To, yung si Kong Marcoleta, nandyan yung ngayon, di ba? So, supportahan pa rin natin, di ba? Sabi ni Duterte since day one. I love that message. Sabi ni John Lemon, ang galing mag-preside ni PRD. John Unified said, my vote is for you, attorney. We will have to see about that. There's so much work to do, no? First, the party is vital. It's alive. There's so many people very active po, and I think At dahil dyan, palakpakan. Saya naman, no? Saya kong marinig na buhay pang PDP. Kadalasan ho kasi, kung yung partido nung nagdaang administrasyon, namamatay ho yan pagkatapos ng term. Pero, bilib ho tayo dito sa PDP, ha? Buhay na buhay ang PDP laban. Ayos, this is ayos. good news para lalong-lalo na dun sa mga bumoboto o uuwi sa probinsya para bumoto. Very active po ang mga locals natin sa PDP. Ang mga regionals natin, they were all there front and center. They came on their own steam. Sila po mismo, they were very, very happy to be there last night. At of Ayos, course, ang ayos, ayos. saya-saya nila dahil nakita si FPRD at siya pa po ang nag-preside over the concerns of the party for last night. It was a good opportunity for people to see each other and also to be seen. Nakita natin na ang daming, can you imagine, at most it was a hope and a prayer na may 800 na dadating. If we're lucky, almost twice that showed up Wow. very happily, presenting themselves ready and willing to participate in the 2025 election. Marami pa ho yan, ha? Mga vlogger, isang batalyon ho ang vlogger. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo, hindi tayo kilala ni Tatay Diggs. Hindi pa ho natin siya na-meet. Itong si Atty. Trick isang beses, na-meet na natin yan sa Maisog, Pampanga. No? Na-meet na natin ng isang beses. Pero si Tatay Digong, yan si Mayor Baste, na-meet na rin natin ng isang beses yan. No? Nakita lang pero hindi nakakwento. Ito si Atty. Trix, ano yan, mabait sa personal. Napakasimple lang talaga ng ali na yan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video na to, dumako naman ho tayo. Dito kay, dito kay Binibining Maharlika. Di ba ho tayo tapos dito? Kasi meron nung punto de vista itong si Binibining Maharlika dito, na kung saan, kailangan hong malaman ng ating mga kababayan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Ay, matatapos din yan. Naawa tayo kasi ginamit si Lenny Liberal. Dapat mag-voice out na si Lenny ngayon kasi inatsapwera na siya ng Liberal. Ayun na nga. Sana mag-speak up talaga siya. Kasi hindi po pwede yun dahil, anti-Marcos siya. Tapos hindi siya magsasalita. Correct. Nakita niyo naman yung nangyayari ngayon dyan sa Senado, sa Kongreso. Lahat na lang ng resource person, gusto nilang ikulong, gusto nilang i-contempt. So, nagiging hukom na ang mga buwaka ng Genemes. Nagiging judge na ang mga bobong, mga kongresista, mga dating rebelding NPA. Naku po. Okay? Mga pastor katulad ni Abante. Ito na Naku lang mga po. kababayan. Siguro Sinasabi naman natin. updated kayo. Lahat ng luxury cars, hindi lang si Abante, lahat yung mga yan. Grabe Imagine naman. nyo, may mga malalaking property, pinflaunt nila yung mga bonggang luxury cars. Saan sila kumukuha ng pera? Sige nga, saan kumukuha ng pera itong mga hayop na to kung hindi sa pera ng bayan? Tayo naman, wala pa naman ho tayong ganung kumbaga, sinasabi dito kay Bernas. Pero dapat niyang ipaliwanag kung hindi galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino ang pinambili nitong si Bernas. Diyan sa mga luxury item na yan, ito nagtatanong tayo kasi hindi natin alam Bigla lang kayong magsusulputan dyan sa House of Representative tapos bit nyo tagba 20 milyones na bag, relo,
10 milyon? Naku po. Ano ba yan? Public servant ba talaga kayo? O nagyayabang lang kayo? Siguro, alam ko na. Ang pag-attend nyo dyan sa House of Representatives, pasikatan na lang. Diba? Ngayong araw na to, aaurahan ko itong si Kimbo. Ngayong araw na to, tatalbugan ko ang bag nitong si Bernos. Ganun ho siguro ang... wala silang pakialam sa batas-batas. Basta mag-aaurahan lang kami dito. Ano po? Seryoso ho ba kayo dyan? Grabe Ang naman. kapal. Kimbo, Abante, sino pa? Dan Fernandez, no? Dan Fernandez, di ba? At kung sino-sino pa. Hoy tayo, meron ho tayong nakita kay Dan Fernandez. Nakalimutan natin saan kaya napunta yon. Grabe yung ano ni Dan Fernandez, yung bibig niya, meron din something. Parang meron din yung mali sa bibig nitong presidente. Lahat ng pera ng Pilipino Bukas, hanapin napupunta natin, sa content kanila. natin bukas yan. Kaya kawawa talaga kayo kung hindi kayo mag-speak up. Hindi po ako matamlay, Miss Lerma Gutierrez. Hindi lang ako makabuga ng apoy kasi natutulog na yung mga katabi ko dito. Yun. Barbers. Paduano, Luis Troquimbo, sabi niya, oo nga. Tingnan nyo, kung mag-flash yan ang lalaki ng mga diamante, ang mga relo, ang mga sasakyan. Oh my God, sabi ko nga sa inyo, kawawa kayo dito mga palangga. Kawawa kayo kung hindi kayo kikilos. Kaya kung ako sa inyo, talagang makaisa na kayo sa rally. Alam mo, kahit nga kakamping ka, kahit anong kahit anong political belief mo o sinusuportahan, hindi pa po ba malinaw sa inyo na ang mga kongresista ay ninanakaw lang ang pera ninyo? Sina-shopping sa Paris, binibili ng mga property sa iba't ibang bansa, tapos kayo gutom. Yun ho ang hubad na katotohanan sa lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa. No, grabe ho itong mga congressman na to. Pinagyayabang ang mga alas. Wala silang pakialam, no? Hindi sila natakot na mag-flaunt ng kanilang mga pinagnanakaw sa bayan. Mga walang hiya. Okay? Mga walang hiya talaga at mga demonyo talaga sila. So, doon mo makikita na sobrang korap ang Pilipinas. Ang mga mga politikong sobrang walang kahihiyan. Imagine nyo kayo, I'm not telling kayo, yung mga kababayan natin na mga nahuhuling ng snatch o nagnanakaw dahil gutom, ipinapahiya ka agad yan. Di ba? Ng mga polis, binubugbog pa nga yan sa presohan eh. Pero itong mga putang inang mga kongresista at mga senador, bilyon-bilyon at pinagyayabang pa ang kanilang mga ninakaw. Talagang